Isipin ninyo ang isang mundo kung saan hindi pa alam ng mga tao kung gaano kalaki ang ating planeta. Isang mundo kung saan ang mga karagatan ay puno ng misteryo at panganib. Sa panahong iyon, isang matapang na explorer ang nagdesisyong baguhin ang kasaysayan ng buong sangkatauhan. Ang kanyang pangalan ay Ferdinand Magellan, isang Portuguese explorer na nagsilbi sa ilalim ng Spanish Crown. Ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang isang simpleng biyahe sa karagatan. Ito ay isa sa pinakamahalagang ekspedisyon sa buong kasaysayan ng mundo. Sa pamamagitan ng kanyang katapangan at determinasyon, binago niya ang pag-unawa ng mga tao sa laki at hugis ng ating planeta. Ang kanyang kwento ay puno ng pakikipagsapalaran, pagdurusa at sakripisyo. Ngayon, samahan ninyo kami habang ikinukwento namin ang kahangahangang buhay at paglalakbay ni Ferdinand Magellan, ang taong nagbago sa ating mundo magpakailanman. Bago natin talakayin ang kanyang dakilang paglalakbay, alamin muna natin kung sino talaga si Ferdinand Magellan. Ipinanganak siya noong taong 1490 sa Portugal, sa isang pamilyang may mataas na katayuan sa lipunan. Mula sa kanyang kabataan, si Magellan ay lumaki sa gitna ng mga kwento tungkol sa mga malalayong lupain at karagatan. Sa murang edad, nagsimula siyang maglingkod sa korte ng hari ng Portugal, kung saan natuto siya ng kartografiya at pag-navigate ng mga barko. Nang lumaki siya, sumali si Magellan sa mga ekspedisyon ng Portugal sa Asia at Africa, kung saan nahasa ang kanyang kakayahan bilang isang mandaragat at sundalo. Lumahok siya sa mga labanan sa India at Hilagang Africa, at naranasan niya ang mga karagatan ng Timog Silangang Asya. Ang mga karanasang ito ang humubog sa kanya bilang isang bihasang explorer na handang harapin ang pinakamahirap na hamon ng karagatan. Matapos ang maraming taon ng serbisyo sa Portugal, nakaranas si Magellan ng malaking hindi pagkakaunawaan sa hari ng Portugal na si Manuel ang una. Hiniling ni Magellan ang suporta para sa kanyang plano na makarating sa Spice Islands, na kilala rin bilang Moluccas, sa pamamagitan ng paglalakbay patungong kanluran. Ngunit tinanggihan siya ni Haring Manuel na hindi naniniwala sa kanyang ideya at nagdududa sa kanyang katapatan. Dahil dito nagdesisyon si Magellan na lisanin ang kanyang sariling bansa at humingi ng tulong sa ibang lugar. Noong taong 1517, nagtungo siya sa Espanya at doon ay nakipagkita kay Haring Carlos ang una. Naakit si Haring Carlos sa ambisyosong plano ni Magellan na matuklasan ang isang bagong ruta patungong Moluccas na hindi dadaan sa mga teritoryong kontrolado ng Portugal. Kaya naman ibinigay ng hari ng Espanya ang kanyang buong suporta at pondo para sa makasaysayang ekspedisyon na ito. Matapos makuha ang suporta ni Haring Carlos I, sinimulan ni Magellan ang masusing paghahanda para sa kanyang makasaysayang ekspedisyon. 5 barko ang inihanda para sa napakalayong paglalakbay, ang Trinidad, San Antonio, Concepcion, Victoria at Santiago. Bawat barko ay maingat na pinagkalooban ng mga kagamitan, pagkain at sandata na sapat para sa isang mahabang paglalayag sa hindi kilalang karagatan. Kasama sa ekspedisyon ang humigit kumulang 270 na mga tripulante mula sa iba't ibang bansa, kabilang ang mga Espanyol, Portuges, Italiano at iba pang mga nasyonalidad. Ang mga taong ito ay mga bihasang mandaragat, sundalo, at manlalayag na handang harapin ang mga panganib ng hindi pa natutuklas na karagatan. Kahit na puno ng pag-asa at determinasyon ng bawat isa sa kanila, marami sa kanila ang hindi pa nakararanas ng ganitong uri ng paglalakbay. Ito ang simula ng isang ekspedisyon na magbabago sa kasaysayan ng buong mundo. Noong Setyembre 20, 1519, opisyal na umalis ang 5 barkong ekspedisyon mula sa Sanlúcar de Barrameda, Espanya. Ito ang simula ng isang paglalakbay na magbabago sa kasaysayan ng mundo. Habang tinatawid ang Atlantic Ocean, agad na naharap ang mga tripulante sa matinding mga hamon.
Ang masamang panahon ay paulit-ulit na humampas sa kanilang mga barko na nagdulot ng malaking pinsala at takot sa mga mandaragat. Hindi nagtagal, nagsimulang maubos ang kanilang mga supply ng pagkain at tubig na nagdulot ng matinding pagdurusa sa mahigit 200 tao sa loob ng mga barko. Bukod dito, lumalaki ang tensyon sa pagitan ni Magellan at ng mga opisyal na Espanyol na hindi lubos na nagtitiwala sa kanya bilang isang Portuges na nangunguna sa isang misyon ng Espanya. Ang mga alitang ito ay nagbabala ng mas malalim na mga salungatan na darating pa lamang sa kanilang mahabang paglalakbay. Pagkatapos ng mahabang pagtawid sa Atlantic Ocean, dumating ang ekspedisyon ni Magellan sa baybayin ng South America. Unang narating nila ang Brazil, kung saan nakipagtagpo sila sa mga katutubo na nagbigay sa kanila ng pagkain at supply. Mula roon, nagpatuloy sila pababa sa baybayin ng Argentina, patuloy na naghahanap ng daraanan patungong Pasipiko. Habang bumababa sila sa katimugang bahagi ng kontinente, nagsimulang lumala ang panahon. Ang malamig at mapanganib na hangin ay nagdulot ng malaking hamon sa mga barko at tripulante. Maraming beses silang natigil dahil sa malakas na bagyo at malalim na alon. Sa bawat luk at daungan na kanilang narating, umaasa silang makahanap ng tamang landas patungong Pasipiko. Ngunit ang bawat pagtatangka ay nagdulot ng kabiguan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nanatiling determinado si Magellan na hanapin ang daraanan na magbibigay daan sa kanila na makarating sa Spice Islands. Matapos ang mahabang paghahanap sa katimugang baybayin ng South America, dumating ang isa sa pinakamahalagang sandali ng buong ekspedisyon. Noong Oktubre 1520, natuklasan ni Magellan ang isang makitid na daanan sa pagitan ng dulo ng South America at ng mga isla sa timog, na kalaunan ay tatawaging Strait of Magellan. Hindi ito madaling natagpuan, maraming bahagi ng baybayin ang tiningnan nila bago nila nakilala ang tamang pasukan. Ang daanang ito ay puno ng panganib, malalim na tubig, malakas na agos, at mapanlinlang na mga liko-liko. Tumagal ng halos 30 araw bago nila natapos ang pagtawid sa makitid na daanan na may haba na humigit kumulang 530 kilometro. Sa kabila ng lahat ng kahirapan, nang makita nila ang malawak na karagatan sa kabilang dako, naluha raw si Magellan sa kagalakan. Ang Pasipiko ay naghihintay sa kanila. Matapos malagpasan ang Strait of Magellan, naharap ang ekspedisyon sa isang bagong hamon, ang napakalawak na Pacifico Ocean. Ang pagtawid na ito ay tumagal ng halos 3 buwan, mula Nobyembre 1520 hanggang Pebrero 1521. Sa kabila ng katahimikan ng dagat, ang buhay sa loob ng mga barko ay puno ng pagdurusa. Unti-unting naubusan ng pagkain at tubig ang mga tripulante. Napilitan silang kumain ng mga daga, katad ng balat ng mga lubid at mga insekto lamang upang mabuhay. Marami ang nagkasakit ng scurvy, isang sakit na dulot ng kakulangan ng bitamina C na kumitil ng maraming buhay. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na ito, si Magellan ay nanatiling matatag at determinado. Patuloy niyang pinalakas ang loob ng kanyang mga tauhan na naniniwala na ang kanilang destinasyon ay malapit na. Ang kanyang katibayan ng loob ang naging pundasyon ng pag-asa ng buong ekspedisyon. Matapos ang halos 3 buwang pagtawid sa malawak na Pasipiko, dumating ang ekspedisyon ni Magellan sa Guam noong Marso 6, 1521. Ito ay isang napakahalaga at matagal na hinihintay na sandali para sa mga tripulante na halos maubos na sa pagod, gutom at sakit. Sa wakas, may lupa na silang maaasahan. Sa kanilang pagdating, agad silang nakipag-ugnayan sa mga katutubo ng Guam na kilala bilang mga Chamorro. Ang mga katutubo ay nagdala ng pagkain, prutas at sariwang tubig na labis na kailangan ng mga tripulante. Gayunpaman, nagkaroon din ng ilang hindi pagkakaunawaan nang kumuha ang ilang Chamorro ng mga gamit mula sa mga barko na nagdulot ng tensyon sa pagitan nila.
Sa kabila nito, ang hinto sa Guam ay nagbigay ng pagkakataon sa mga tripulante na muling magpalakas ng kanilang katawan at ihanda ang kanilang sarili para sa susunod na mahalagang destinasyon, ang Pilipinas. Matapos ang matagal na paglalakbay mula sa Guam, dumating si Magellan at ang kanyang mga tripulante sa isla ng Homonhon sa Samar noong Marso 16, 1521. Ito ang unang beses na ang mga Europeo ay opisyal na nakatuntong sa kapuluan ng Pilipinas, isang sandali na magbabago sa kasaysayan ng bansa magpakailanman. Ang isla ng Homonhon ay isang maliit at tahimik na lugar, ngunit ang pagdating dito ay nagmamarka ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Dito nagpahinga ang mga tripulante, nagkuha ng sariwang tubig at pagkain at unti-unting nakabawi mula sa matinding pagod ng kanilang pagtawid sa Pacifico Ocean. Ang makasaysayang sandaling ito ay hindi lamang mahalaga para sa mga Espanyol, kundi para din sa mga Pilipino, dahil ito ang simula ng pakikipag-ugnayan ng kapuluan sa mas malawak na mundo ng Europa at ng mga pagbabagong darating kasabay nito. Matapos ang kanilang pagdating sa Pilipinas, nagpatuloy si Magellan at ang kanyang mga tripulante patungong Cebu, isa sa mga pangunahing isla sa kapuluan. Doon, nakilala nila si Raja Humabon, ang makapangyarihang pinuno ng Cebu. Upang makipag-usap sa mga lokal na pinuno, ginamit ni Magellan ang kanyang tagapagsalin na si Enrique de Malacca, isang alipin na nagmula sa Malacca na nagsasalita ng wikang malapit sa wikang ginagamit ng mga katutubo ng Cebu. Salamat kay Enrique, nagawa nilang makipag-usap ng maayos kay Raja Humabon at sa kanyang mga tauhan. Ang unang pakikipag-ugnayan nila ay naging maayos at mapayapa. Nagpalitan sila ng mga regalo bilang tanda ng mabuting kalooban at pagkakaibigan. Ipinakita ni Raja Humabon ang kanyang interes sa mga dayuhang bisita, habang ipinapakita naman ni Magellan ang kapangyarihan at kayamanan ng Espanya. Ito ang simula ng isang makasaysayang relasyon sa pagitan ng mga Espanyol at ng mga Pilipino. Matapos ang maayos na pakikipagtagpo kay Raja Humabon, ginamit ni Magellan ang pagkakataong ito upang ipakilala ang Kristyanismo sa mga Pilipino. Sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalin na si Enrique de Malacca, maingat na ipinaliwanag ni Magellan ang mga aral ng Kristiyanong pananampalataya kay Raja Humabon. Naakit ang makapangyarihang pinuno ng Cebu sa mensahe ni Magellan at nagpasya siyang tanggapin ang bagong relihiyon. Kasama niya ang kanyang mahal na asawa na si Hara Amihan, na kalaunan ay bininyagan at tinawag na Reyna Juana. Bilang simbolo ng kanilang bagong pananampalataya, ipinagkaloob ni Magellan ang isang kahoy na estatwa ng Santo Niño na kumakatawan sa Batang Jesus, bilang regalo sa bagong binautismaang reyna. Sumunod sa kanilang halimbawa, ang libo-libong mga katutubo ng Cebu na nagpabinyag at tinanggap ang Kristyanismo. Ang makasaysayang sandaling ito ang nagmamarka ng simula ng Kristyanismo sa Pilipinas, isang pamana na nananatili hanggang sa kasalukuyan. Matapos ang matagumpay na Kristyanisasyon sa Cebu, naharap si Magellan sa isang bagong hamon. Sa malapit na isla ng Mactan, naghahari ang isang matapang na pinuno na si Dato Lapu-Lapu. Hindi katulad ni Raja Humabon, tumangging sumuko si Lapu-Lapu sa autoridad ng Espanya at kinaila ang kapangyarihan ng mga dayuhang mananakop. Para kay Lapu-Lapu, ang kanyang kalayaan at dignidad bilang isang pinuno ay higit na mahalaga kaysa sa anumang pangako ng proteksyon mula sa mga Espanyol. Nais niyang panatilihing malaya ang kanyang bayan mula sa anumang dayuhang impluwensiya. Nang marinig ni Magellan ang pagtanggi ni Lapu-Lapu, nagdesisyon siyang personal na harapin ang matapang na pinuno sa isang labanan. Para kay Magellan, ito ay isang pagkakataon upang ipakita ang kapangyarihan ng Espanya at palakasin ang kanyang autoridad sa buong rehiyon.
Kaya naman, inihanda niya ang kanyang mga sundalo para sa isang direktang harap-harapang labanan sa Mactan. Noong Abril 27, 1521, dumating si Magellan sa Mactan kasama ang humigit kumulang 60 sundalo upang harapin si Lapu-Lapu. Ngunit hindi inaasahan ni Magellan ang laki ng hukbo ng mga mandirigma ng Mactan na umabot sa libo-libo. Dahil mababaw ang tubig sa baybayin, hindi makalapit ang mga barko ni Magellan upang magbigay ng suporta sa pamamagitan ng kanilang mga kanyon. Kaya naman, napilitan ng mga Espanyol na lumaban sa lupa, na lubhang nagpahina sa kanilang posisyon. Ang mga mandirigma ni Lapu-Lapu ay mabilis at mahusay at ginamit nila ang kanilang kaalaman sa lupain upang labanan ang mga dayuhan. Sa gitna ng labanan, si Magellan ay tinamaan ng mga sibat at palaso at namatay sa dalampasigan ng Mactan. Ang kanyang pagkamatay ay naging simbolo ng tapang ng mga Pilipino na nagpapakita na ang kalayaan ay mas mahalaga kaysa sa anumang kapangyarihang dayuhan. Kahit namatay si Magellan sa Mactan, ang kanyang ekspedisyon ay nagpatuloy. Sa ilalim ng pamumuno ni Juan Sebastian Elcano, ang natitirang mga tripulante ay nagtagumpay na makumpleto ang unang circumnavigasyon ng mundo, bumalik sa Espanya noong Setyembre 1522 sakay ng barko na Victoria. Mula sa orihinal na 270 na tripulante, 14 lamang ang nakabalik. Ang paglalakbay na ito ay nagbago ng kasaysayan ng mundo. Napatunayan nito na ang mundo ay bilog at mas malaki kaysa sa inaakala ng mga tao. Para sa Pilipinas, nagbukas ito ng daan sa kolonyalismo ng Espanya na tumagal ng halos 323 taon. Ang Kristyanismo na ipinakilala ni Magellan ay nananatiling pangunahing relihiyon ng Pilipinas hanggang ngayon. Ang pamana ni Magellan ay komplikado. Isang taong nagbigay ng bagong kaalaman sa mundo, ngunit nagbukas din ng panahon ng kolonyalismo na nagbago ng kultura at lipunan ng Pilipinas magpakailanman.